para sa akin, politika lang yan. Saka politika, intriga, sinamahan pa ng fake news. So, well ang Pilipino, matalino ang Pilipino. Naiintindihan nila at alam nila na ginagamit lang ito for political purposes. Ang budget po ay maayos na binabalangkas at maayos pong pinag-uusapan. At nakikita naman po natin yan sa trabaho po. Naka-live po lahat yan. Nakikita po ng tao lahat yan. Kung meron kang statement about sa budget at yun nga, sabi mo, fake news on budget intended to push for restoration of VP's confidential funds. Can you elaborate po? Bakit niyo po ito naisip? Well, nasagot ko rin siya kahapon, no? Kasi sabi ko nga, from the House, from the Senate, pati yung ating executive department, sinabi naman po nila na wala pong ganyan, na wala pong blanco o kaya anumang pinapasa dyan na hindi kompleto. Medyo talagang fake news talaga. Hindi ko alam kung anong intention nila. But again, maybe it's to create, as usual, to divide, to create politics. Saka, sabi ko nga po, that is a very unfair and irresponsible statement. That's fake news. Para sa budget? Kung titignan mo, syempre, baka gusto nilang ma-restore yung mga budget na na-slash. Politics, it's really about politics. Talagang, syempre, kung ano ang trabaho at ginagawa ng maayos ng administration, yung mga detractors saka yung mga hindi po pabor sa administration, definitely, taliwas po yung kanilang opinion at saka kanilang mga ipapakalat. Particularly sa budget ng OVP, kasi yung pinakamalaking Maybe you would assume na ganun, pero it goes sa entire budget siguro. Ginagamit na lang po yun for politics. Pero sir, sa tingin niyo ba, may bearing pa kaya to? Kasi 2025 na at i-implement na yung budget eh. Wala. Siguro for traction purposes, for politics, sabi ko nga, gagamitin nila yan para sa politika nila. Pero anong message nyo sa mga kababayan natin, sir, na nag-worry, bakit nagkakaroon ng problema dito, may mga issue pa sa budget? Lalo na yung baka nag-worry sa mga programs and projects ng government, mag-aapektuhan po ba sa mga ganitong issue? Well ang Pilipino, matalino ang Pilipino. Naiintindihan nila at alam nila na ginagamit lang ito for political purposes. Ang budget po ay maayos na binabalangkas at maayos pong pinag-uusapan. At nakikita naman po natin yan sa trabaho po. Naka-live po lahat yan. Nakikita po ng tao lahat yan. Saka makikita niyo po, actually hindi po ako part ng BICAM, hindi rin po ako part ng APRO, pero nakikita niyo naman po kung paano kami magtrabaho dito sa House of Representatives. Ang importante, yung katotohanan at syempre, nagtatrabaho po tayo. These are questions. Ano ba nagbe-benefit ito sa nangyayaring issue on the budget? Nagbe-benefit sa issues. Syempre, sabi ko, they're creating division. So, pag alam nyo po, 16 years na ako sa politika, hindi ko naman po sinasabing alam ko lahat, saka matagal na ako dito. Pero syempre, it works for them kung may controversy, it works for them kung may problema, but it doesn't help the Philippines. So, para sa akin, politika lang yan, saka politika, intriga, sinamahan pa ng fake news. So, sana po, itigil na po nila yung mga ganyan. Hindi po nakakatulong. Sir, what made you say na para ma-restore yung confidential funds ng OVP, kaya nagbabato sila ng mga alegasyon doon sa 2025 budget? Hindi po imposible na ganun. Posibleng ganun yung intention or hindi, pero ganun kasi agad yung i-assume mo eh. Kasi anong rason na maglalabas ka ng mga dokumento na hindi naman po reliable yung source, at mga dokumento na may mga blanco at may kulang-kulang naman na pirma. Siyempre, hindi ko alam, baka pinulot lang po sa basurahan yon yung mga hindi na kompleto na papeles, saka mga hindi. Siyempre, kailangan certified copies po yan. And alam po natin na hindi po. Ano ang suggestion ni Mong Luis? Pumunta na sa Supreme Court, would you also do the call sa Supreme Court na para ma-settle na lahat? Ano yung statement ni Kong Jinky? Pumunta daw sa Supreme Court para maka-move on na, implement na yung budget. Tama po yun. Kung may concern sila, kung may problema sila, they can go to the proper courts. Wala naman pong pumipigil sa ating mga, kahit sino po yan, kahit sino po sa taong bayan, pwede po mag-file ng. Ay, sorry sir. In the press ko lang, bakit nadawit yung Office of the Vice President dito sa usapin ng may mga blankong items sa 2025 budget? Well,
siguro po dahil yung mga actors po nandun, mga supporters or mga, alam nyo na po, yung mga kasamahan po nila. So, yung assumption mo po talaga is nanggagaling po dun sa kampo na yun.